Mga minamahal na kapatid, sa umagang ito ay muli napakinggan natin ang mga salita ng Diyos. May mga magandang paalaala siya sa atin sa araw na ito. Ang ating ebanghelyo ay very familiar sa akin. Lumaki po ako bilang isang anak ng magsasaka. Yung tatay ko ay mayroong sinasaka na almost 1.5 hectares. At ang aming bahay noon ay nasa gitna ng palayan. So palay ang tanim sa sakahan. At isa sa mga na-observe ko sa aking tatay bilang isang magsasaka, hindi siya basta-bastang naghahasik ng binhi na hindi niya pinipili. Kung pwede lang, kung may pera lang siya, yung pinakamahal na binhi ang kaniyang binibili. Dahil ang nais niya ay magkaroon siya ng masaganang ani. Siyempre, bago ihasik ang binhi, nililinis talaga ang sakahan. Talagang sub-sub trabaho kami sa paglilinis. Talagang alisin yung mga damo, linisin yung pagtatamna ng palay. Kaya yun po yung playground namin noong kami ay elementary at high school. Imbes na maglaro-laro kami ng basketball, sabihan kami ng tatay na doon kayo sa ating bukid. Ang isisweldo natin sa ibang tao, maging baon nyo sa inyong pag-aaral. Para hindi na tayo magsweldo ng ibang tao, kayo na ang magtatrabaho ng ating bukid. Kaya bago dumating ang tubig para aaruruhin ang aming bukid, talagang malinis na malinis ang aming bukirin. Subalit, kahit anong linis mo ng bukirin, pag naihasik na ang binhi, mayroon talagang tumutubong mga damo. Na kung minsan yung damong iyon ay para talagang mukhang palay. Sa Ilonggo, ang tawag namin doon ay paray-paray. Kasi parang mukha talagang palay. Saka mo lang siya ma-identify na damo pala siya kapag sumibol na ang kanilang mga bunga. Damo pala iyon. Kaya hindi mo ma-identify na habang sila ay lumalago, yun pala ay damo. Mga minamahal na kapatid, yun din po ang ating ebanghelyo na narinig sa umagang ito. Ipinakilala sa atin ni Jesus ang talinghaga tungkol sa isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kaniyang bukirin. Ngunit habang natutulog ang mga tao, dumating ang kaniyang kaaway at nagasik na mga damo sa gitna ng mga trigo. Nang tumubo na ang mga halaman, napansin ng mga utusan ang mga damo. Agad nilang sinabi sa kanilang Panginoon, "Pabayaan po ba ninyo kaming bunutin ang mga ito?" Ngunit ang sagot ng may-ari ay nakakagulat. Sabi niya, "Pabayaan, ngunit wag muna. Baka sa pagbunot ninyo sa mga damo, ay mabunot din pati ang mga trigo. Hayaan ninyong lumago silang magkasama hanggang sa anihan." Mga minamahal na kapatid, ang talinghagang ito ay hindi lamang tungkol sa trigo at damo. Ito ay nagpapakilala sa atin kung anong uri ng Diyos ang ating sinasamba. Kaya ang tanong ko ay, kilala niyo ba ang Diyos na ating sinasamba?
Kilala niyo ba kung ano at sino ang Diyos na ating pinupuri at pinapasalamatan? Mga minamahal na kapatid, sa pamagitan ng talinghagang ito, ipinapakilala sa atin ang ating Diyos ay Diyos na naghahasik lamang ng kabutihan. Hindi siya ang may akda ng kasamaan. Sa simula pa lamang ng paglikha, sinabi ng kasulatan na nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at ito ay napakabuti. After His creation, He always said, "It is very good." Ang Diyos ay hindi naghasik ng puot, kasinungalingan, karahasan o kasalanan. Ang lahat ng mabuti ay nagmumula sa Kanya. Ngunit, mga minamahal na kapatid, mayroon ding kaaway. Walang iba kundi si Satanas. Si Satanas ay patuloy din na naghahasik ng kasamaan sa mundo. Naghahasik siya ng inggit sa halip ng pagmamahalan, ng kasinungalingan sa halip ng katotohanan, ng galit sa halip ng kapayapaan, at ng pagkakahati sa halip ng pagkakaisa. Andyan lang si Satanas palagi, nagbabantay at nakaali-aligid sa atin. Baka isa siya sa iyong kaliwa o kanan. Hindi natin alam. Basta andyan siya palagi, nagbabantay kung kailan tayo mahina. Kaya kung minsan ay nagtatanong tayo, kung mabuti ang Diyos, bakit may kasamaan? If God is good, why there is evil? Nakikita natin sa mga social media, biro mo, rider, pinatay dito sa Caloocan. Bata ni-rape at pinatay. Sa loob ng classroom, nagrarambulan ang mga estudyante. Krimen dito, krimen doon. Hindi pa natatapos ang trial ng impeachment. Hindi pa rin nasusulbad ang problema natin tungkol sa anomalya sa flood control. Hindi pa rin natatapos ang problema sa pangungurakot. Ang mga mayayaman ay lalong yumayaman at ang mga mahihirap ay lalong humihirap. Bakit may kasamaan? Ang sagot ng Ebanghelyo ay malinaw. Hindi ang Diyos ang naghahasik nito. May kaaway na patuloy na sumisira ng kaniyang mabuting plano at mabuting gawa. Kung ang Diyos ay gumagawa ng kabutihan, si Satanas din ay hindi humihinto sa paggawa ng kasamaan. Kaya sana, maya-maya, sa pagdiriwang natin ng sakramento ng binyag, bago bibinyagan ang bata, itinatanong sa mamagulang at ninang ang mahalagang katanungan. At ano ang unang tanong? Itinatakwil niyo ba si Satanas? Sana sa pagsagot natin na opo, itinatakwil namin, totoo na itatakwil natin ang kasamaan. Sana ang pagtatakwil natin kay Satanas ay hindi lang sa salita, kundi talagang maging katotohanan pati sa ating mga gawa. Ngunit higit pang kahanga-hanga ang ipinakita ng Panginoon. Hindi lamang siya Diyos na naghahasik ng kabutihan, siya rin ay Diyos na maunawain, mapagpasensya,
at hindi padalos-dalos na humatol. Tayo, kapag may nakita tayong taong nagkamali, gusto nating agad na husgahan. Kapag may taong makasalanan, gusto nating sabihin na wala ng pag-asa iyan. Kapag may taong paulit-ulit na nagkakamali, parang gusto na nating bunutin sa ating buhay. Kapag mayroong salot, gusto natin silang puksain, patayin at alisin sa ating lipunan. Familiar ba? Mga salot, puksain at patayin. Sounds familiar. Ngunit mga minamahal na kapatid, hindi ganon ang Diyos na ating sinasamba. Sinasabi niya, hayaan muna. Hindi dahil kinukonsente niya ang kasamaan, kundi dahil nakikita niya ang posibilidad ng pagbabago. Alam ng Diyos na ang taong makasalanan ngayon ay maaring maging banal bukas. Marami tayong mga santo na ganon. Naalaala niyo ba ang buhay ni San Pablo? Marami siyang napatay na tao, subalit siya'y naging banal. Naalaala niyo rin ba si San Agustin? Talagang iyak na iyak si Santa Monica dahil sa kanyang matigas na ulo, subalit siya'y naging banal. Alam ng Diyos na ang taong makasalanan ngayon ay maaring maging banal bukas. Ang taong malayo sa kanya ngayon ay maaring maging masigasig na lingkod niya balang araw. Marahil kung ang Diyos ay katulad nating madaling humatol, marami na sana sa atin kasama tayo ang wala na ngayon. Dahil lahat tayo ay nagkakamali at nagkakasala. Ngunit dahil siya ay mapagpasensya, binibigyan niya tayo ng panahon upang magsisi, magbago at bumalik sa Kanya. Mga kapatid, mahalagang tandaan na tayong lahat ay nilikha ng Diyos na mabuti. Walang taong isinilang na masama. Tayong lahat ay larawan at wangis ng Diyos. Kaya kahit gaano kasama ang Kanyang ginawa, mayroon pa ring naiiwan na trigo sa Kanyang puso at kalooban. Oo, maaring ang isang tao ay nalulong sa bisyo, naging marahas, naging sinungaling at nakagawa ng mabibigat na kasalanan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay mayroon pa ring natitirang kabutihan kahit gaano man ito kaliit. At ang maliit na kabutihang iyon ay hindi minamaliit ng Diyos. Ang maliit na kabutihan na iyon ay hindi minamaliit ng Diyos. Ang nakikita natin ay ang damo. Ang nakikita ng Diyos ay ang munting butil ng trigo na maari pang lumago. Marahil isang mabuting alaala ng kanyang ina, isang dasal ng kanyang asawa, isang yakap ng anak, isang taong nagpatawad sa kanya, o isang salita ng Diyos ang maging simula ng kaniyang pagbabalik loob. Kaya naalaala ko to uli si San Agustin. Paano siya nagbalik loob? Sa pamagitan ng panalangin ng kaniyang nanay. Mayroong mga tatay, dahil niyakap siya ng kaniyang anak, nagkaroon ng ganap na pagbabago ang kaniyang buhay. Tatay ko, lasenggo. Gagraduate ako ng college. Sabi ko sa kanya, ano yung gift mo sa akin? Sabi niya, wala akong gift dahil wala akong trabaho. Niyakap ko lang siya, umayak ang tatay ko, at naranasan natin ang unti-unting pagbabago. Hindi niya agad pinuputol ang buhay ng makasalanan. Hindi niya agad sinusulat na wala ng pag-asa.
sapagkat alam niya na kahit ang pinakamaliit na kabutihan sa puso ng tao ay maaring maging binhi ng isang dakilang pagbabago. Hindi ba't ganyan ang nangyari sa maraming santo? Si San Pablo ay dating umuusig sa mga Kristiyano. Si San Agustin ay namuhay sa kasalanan bago maging santo. Kung sila agad ay binunot ng Diyos, hindi sana natin nakita ang kanilang kabanalan. Kaya ang panyaya ng Ebanghelyo ay hindi lamang tingnan ang kasamaan ng tao, kundi makita rin ang pag-asang inilalagay ng Diyos sa bawat puso. At may isa pang hamon ng Ebanghelyo. Bago natin hanapin ang mga damo sa buhay ng iba, tingnan muna natin ang sarili nating puso. May mga pagkakataon na sabay ding tumutubo sa atin ang trigo at damo. May kabutihan tayo, ngunit mayroon ding pagmamataas. Marunong tayong magmahal, ngunit marunong ding tayong magtanim ng sama ng loob. Nagsisimba tayo, ngunit kung minsan ay mabilis din tayong maghusga at magmarites. Kaya bawat araw ay tanungin din natin ang ating sarili, ano ang pinapatubo at pinapalaki ko sa aking puso? Ang trigo o ang damo? Kung ang Diyos ay nakapagpasensya sa atin, matuto rin sana tayong maging mapagpasensya sa iba. Kung binigyan niya tayo ng pagkakataong magbago, bigyan din natin ng pagbabago ang ating kapwa. Kung nakikita niya ang maliit na kabutihan sa puso ng tao, sana ay matuto rin tayong tumingin hindi lamang sa kasalanan, kundi sa posibilidad ng kanyang pagbabago. Mga kapatid, ang Diyos na ating sinasamba ay hindi Diyos ng agarang paghahatol. Siya ay Diyos ng pag-asa, Diyos ng awa, Diyos ng pagtitiis, Diyos na patuloy na naghahasik ng kabutihan at nag-iintay na ang munting kabutihang itinanim niya sa ating puso ay mamunga ng masaganang kabanalan. Naway, huwag nating sayangin ang panahong ibinigay niya sa atin. Habang may pagkakataon pa, hayaan natin ang kabutihang itinanim ng Diyos sa ating puso, ang siyang manaig, upang sa araw ng anihan ay matagpuan niya tayong mabuting trigo na karapat-dapat tipunin at ilagay sa kanyang kamali. Sino at ano ang Diyos na ating sinasamba? Siya ay Diyos na pinagmulan ng lahat ng kabutihan. Siya ang Diyos na mawain. Siya ang Diyos na hindi mapanghusga. Siya ay Diyos na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Amen.